Alright. Anyway, what's up guys? How are you guys doing? Medyo malamig dito kung nasaan ako sa probinsya namin. Alright, let's start. Medyo mahaba-haba to. Hopefully, marami kayong matututunan. It's gonna be a very, kung ano lang yung mga importante, yun lang ang talagang sinulat ko. Kasi karamihan kasi sa atin, ang dami nating gustong malaman. Gusto nating malaman ganito, ganyan, ano yung nakakaakit, ano yung nakaka-attract, etc. At the end of the day, wala tayong nagagawa. Hindi natin alam kung ano yung mas importante, ano yung ano. So basically, ang mga gagawin ko lang or ano lang ang mga ituturo ko is the most important thing. Kasi yun lang naman ang usually ginagamit ko. Alright, so here's the thing. I call this webinar the silent game kasi kailangan nating ma-master yung body language for attraction. Kasi sa totoo lang, ang daming guys, okay, ang daming guys ang hindi alam kung ano ang gagawin. Kung nandiyan na yung, alam niyo yung ano, ang siga-siga mo pag mga kasama mo, yung mga friends mo, kahit mga girlfriends, mga siga mo talaga. Pero pag hindi mo nakilala yung kausap mo, magandang babae, so nag-iiba yung shoulder mo, nagiging ganon. Alam mo yun, nag-iba yung movement mo. Hindi ka komportable. Parang nagiging beta ka. So, hindi lang sa girls yun pati sa mga, ano ba, mga politiko o mga celebrity or influencers, napapansin nyo, pag nakikipag-usap kayo sa mga taong sa tingin nyo may value, nag-iiba ka. Mas ganyan, eto yung influencer, pero eto ka. Kung titingnan mo, nagiging ganon yung body language. Yung parang nagli-lean in, naggaganyan ako. Naggaganon. Parang mas lumalapit. Tapos makikita mo yung body language ng kausap mo, parang lumalayo pa. So parang lumalapit ka, yung body language. Pansinin nyo guys, pagkausap nyo yung teacher nyo, nag-iiba. Pagkausap nyo yung boss nyo, iba yung body language mo, hindi ka comfy. Parang, parang may nag-hold back being 100% na confidence. Or parang hindi mo mailabas kung sino ka because you don't want that person judge you or you don't want that person masabi na mayabang ka, again, judge you. Pero, uh, makikita kasi yung, ano makikita natin mamaya sa videos. May mga videos akong papakita kung ano yung dapat na gawin nyo when you guys are going to talk to girls. Okay, lalo na sa mga girls kasi sa totoo lang. Iba di ba? Iba yung movement ng kamay nyo nag-iiba, gaganon. Or yung smile nyo, iba. Nag-iiba talaga. Hi, ibang-iba. And that's the reason why we have to learn the most important thing when it comes to attraction, the body language. Again, guys, it doesn't matter what you say. It does matter how you guys say it on time. I mean, in timing. So, I'll give you an example now. Pagkausap mo isang girl, tapos ang sabihin mo, hey, I have a question. Uh, can I, can I get your number? Ano sa tingin mo, bibigay niya yung number mo? Or ibibigay mo niya yung number niya? Hindi. Rather than sabihin mo, hey, I will think, oh, okay, let's use the same words now. Hey, I have a question. You're very beautiful. I'd like to get your number. So, nakikita mo yung vocal tonality. It's part of body language yun yung vocal tonality mo. So, let's start with the confidence and yung presence mo. Yung pag pumupunta ka ng public gathering, yung pagpasok mo pa lang sa isang event, sa isang scene, dapat pag nakita ka nila, who is this guy? Who is this guy? Ganon yung aura mo, something,
may power dapat. Okay? Pagpasok mo sa, kahit ganito nakakatawa. Kahit pagpasok mo sa Jollibee or sa McDonald's, practicein mo. Pagpasok mo pa lang dapat tumitingin ka ng upuan. Alam mo yung tinitingnan mo yung upuan, pero isipin mo nasa club ka. Naghahanap ka ng target. That's is this, ano yun? Space yan? Let's see. Gets mo? Kahit na mukha kang tanga, practicein mo guys. If you guys go, kahit sa 7-Eleven, pagpasok mo sa 7-Eleven, hello, what's up? Ganun. Pagpasok mo pa lang, ha? Alam mo yung mawiwirduhan sila. Mawiwirduhan sila because of that power, of that energy. Ang ganda ng energy mo. That vibe. The reason why na nagkakaroon ka ng magandang vibe because you have a good body language, smile, di ba? Pagpasok mo tapos nakaganito ka, walang vibe. Kaya pagpasok mo dapat, kahit hindi ka gwapo, promise, kahit hindi ka gwapo, mafe-feel ng isang lalaki or babae yung energy mo. Pagpasok mo. Makikita niya, mafe-feel niya, alpha male to Kahit hindi ka nagsasalita. Pagpasok mo pa lang, alpha male to Yung the way you move, hindi yung, hey, what's up? Diba? Pagpasok mo pa lang, magbabayad ka sa counter ng 7-Eleven, titignan mo. Hey, what's up, man? Kita mo yun? Very, very simple. Pero guess what? Very powerful. Bakit natin ginagawa to? Because body language is very important and nakaka-attract ng girls yan. Actually, kung papansinin nyo guys, sa mga videos ko, wala akong infield videos kasi yung mga nag-video sa akin noong nag-infield kami is mas tinitignan nila ako rather than tinitignan nila yung camera. Mas ginugusto nila akong pinapanood rather than focus lang sana sa camera. Pino-focus lang sana yung camera at pinapanood yung camera na tama lang yung The fact na ewan ko ba sa mga kasama kong instructor dati, kung sila yung nag-game, ako nag-video, ang gaganda ng video kasi I'm focusing sa camera. Pero sila nakatingin sa akin kasi nga, di ko alam, idol ako eh. Idol nila ako. Kagati. So again guys, just go out and practice kung ano yung tuturo ko ngayon. Because if you don't practice, wala ka din. Sayang lang. Pero I really suggest practice it 24/7. I mean 24/7. Siyempre, kahit natutulog ka. What I mean is like, every time you go out, interact with people. Kahit bibili ka ng kamatis dyan, or nasa Save More ka man, 7-Eleven ka man, practice it. Kasi sa totoo lang, it will take time to develop your body language. Kasi ilang taon ka na, 40 years old ka na, 20 years old ka na, hindi mo madidevelop na ganyan lang. It takes time. Kasi nga, sa bahay nga lang, kahit sobrang sa bahay pa lang, medyo palitan mo na. Okay, so let's start with section 1. Our section 1 is about confidence and the presence. So, ito yung sinasabi ko kanina. Makikita mo yung confidence, mafe-feel, I should say, kasi untangible yun. Mafe-feel mo yung confidence ng isang lalaki. Kung tumabi siya, yung pag-upo niya pa lang, yung paglakad niya pa lang, yung pag-smile niya pa lang. But here's the thing, I'll give you one of my technique kung paano ako mukhang confidence. Ito yung ipapasok mo tong ganyan. Yan, dapat straight to. Tumaba kasi ako. Igaganyan mo yung, anong pangalan nun? Dito sa baba. Okay, igaganyan mo lang siya, tapos ganyan lang. Taker lang na ganyan. Ilalabas mo yung ganito mo. Okay? So basically, pag nakipag-usap ka ganyan, hindi ganun. Hey, what's up? Nakita mo? Ganyan ka lang. Tapos smile ka lang. I know. Kailangan straight yung mukha mo sa mukha niya. Flat, straight, hindi nakaganon. Kasi titignan mo yan, nakaganyan ako. Ito naman na masyadong nakataas.
So, dapat naka-flat straight ka. Okay? That's very, very one of my technique kasi nakuha ko yan sa military. Nakikita mo yung military, yung datingan ng military. Kita niyo yung datingan ng military tsaka sa office guy. Makikita mo yung pagtayo ng military guy, police. Kasi nga, nasanay sila yung shoulder nila, yung ganyan, yung dito nila, yung chin up. Rather than sa office guy, nakaganito. Nakakita mo? So parang pag nakatayo pa lang, kahit hindi naka-uniforme yung military, makikita mo pa lang yung dating niya. Military ata to. May confidence, di ba? So, you have to learn how to own the room instantly. Bakit instantly? Because girls, yung 0.5 seconds, 1 second, sabihin mo na nakita ka niya at walang, alam mo yun, wala siyang na-feel sa 1 second na yun, wala na. As in, wala. The only thing na makakausap mo na siya is when you approach her. Gano'n na yun. Pero kailangan, mas madali kasi mag-approach pag nakita ka niya na, very confident guy. At least, mas mabilis na. Alright? Okay. Stand tall. Number 1, shoulders back. Dapat, ayun, nakita niyo yung body language ko? Ayan, ganyan na. Shoulders back. Very, very simple. Ayan na. Tapos, ilabas mo yung chest mo. Pero mayroon kasi akong nakikita na talagang ganyan na siya, parang makikita mo na peke na talaga, nilalabas yung siya. So, hindi ko alam kung wag naman masyado. Chill lang. Tapos, yung posture mo dapat is relax. Okay? Relax. Always remember when talking to people, isa sa mga pinakamagandang body language is Obama. Kung kilala niyo si Obama, he was the president of US. Last 2 presidents, I should say. Kung titignan niyo siya, ganda ng body language niya. Brad Pitt. Panoorin niyo lang yung mga gusto niyo or iniidolo niyo. Pagpapanoorin niyo, makikita niyo yung mga body language nila. Kung sino yung mga pinagtitilian ng mga babae. Okay, pantin niyo kaya. Kung sino yung mga pinagtitilian ng mga babae. Tingnan niyo yung body language. Diba? Pansinin niyo. Kahit yung mga K-pop, ang gaganda ng mga body language ng mga K-pop. Pero hindi kasi ako fan ng K-pop. Mas okay pa yung K-drama. Yung mga artista sa K-drama, ang gaganda ng mga body language nila. Si, anong pangalan na yun? Benso? Ato yun, Benso. Nakalimutan ko yung pangalan. Pero yes, maganda yung mga body language nila. That's very, very important. Okay? And always remember the power of pose. Yung naka-open lang yung wag kang magtatayo na nakaganito ka. Hindi maganda to. Pag nakaganito ka, parang insecure. Masyado kang protective sa katawan mo. Wag, relax lang. Ganyan. Pag nakikipag-usap ka, titingnan mo yung kausap mo, and then open. Open mo lang yung mo. Okay? Always remember that the body posture is really, really, really important. Okay? Yan ang body language. That's the only thing you need. Actually, kasi ang dami-dami ganyan. Very simple shoulder back mo lang. Kasi pansinin nyo guys ngayon, relax ba yung mga shoulder nyo? Relax ba? Or may relax pa yan? I-try nyo mag-breathe in. Tapos i-relax nyo yung shoulder nyo. Diba? May relax pa. I-try nyo mag-breathe in lagi. Or breathe in, breathe out. Para at least mas marerelax pa yan. The more na mas marerelax yan, the more na mas makikita mo na mas comfy ka sa katawan mo. Alright? And the pose, stand up straight, labas mo to, back, and then yung chin mo, that's it. That's very, very simple. Okay? Then yung movement mo na lang, kailangan kontrolado yung movement mo. Hindi yung, i-try nyo guys to i-try nyo. When you're talking to good sales
salesman, yung mga magagaling talaga, makikita mo sila kung paano sila magsalita, very, 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 very slow lang. Kasi slow, yung mga control movements mo kasi nagpapakita siya ng you're very confident. You're very confident, pero pag halimbawa mabilis ka, fidgety, parang ninenervyos, di ba? Pag nakikipag-usap ka ba sa family mo, ninenervyos ka. Di parang, kakain na tayo? Oh my God! Di ba? So parang, hindi ka naman ninenervyos eh. Pahingi pera naman. Saka ka lang ninenervyos yun pag tinanong, aanuin mo yung pera? Doon ka, hindi mo na alam, sasagot mo doon. So basically guys, etong sakit ko nung una akong lumalabas ay I'm very, very fidgety. So basically, etong kamay ko to, nilalagay ko, sinusuksok ko sa likod na bulsa ko. Sinusuksok ko lang for 3 months. Nakasuksok lang habang nagsasalita ako. Ganyan ako. Ganyan ako magsalita. Ganyan, nakaganyan yung kamay ko. Tapos, hey guys, what's up? I have a question real quick. Would you ever date a guy still friends with? What did you say? Very, very simple. Hindi ako nag-fidget, relaxed, ganun lang. Very controlling. Okay? Pero pag naggaganito-ganito ka, eh, hindi ko alam eh. Di ba? Medyo pangit. May kilala akong salesman. Actually, ang galing kasi ng vocal tonality niya. Na kahit nag-fidget siya, nakaka-sales pa rin siya. Nakaka-benta pa rin siya ng real estate. Pero, imagine, ninenervous ka na nga, pangit ba ng body language mo, pangit. Alright? The next one, this one is very important. The eye contact mastery. Okay. Meron akong kilala ng nag-approach, ginawa ka agad tong triangular gaze. Pag nag-approach kayo guys, huwag nyo munang gagamitin tong triangular gaze. Kasi nakaka-creepy. Ang triangular gaze kasi tititigan mo to, sabay dito ulit, 3 seconds, 3 seconds, 3 seconds. So para kang niyayaya mong, so mapi-freak out yung girl. Okay? So instead na tingin mo dito, tingnan mo dyan, instead na bababa ka sa una, mag-break eye contact, titingin ka lang doon, pero 1 second lang, or 2 seconds. Parang, diba, 1, 2, tapos tingin ka doon, tapos balik ulit. Okay, tapos, convo, focus ka lang, tapos, kung siya ulit yung nagsasalita, tingnan mo, gano'n. Hindi yung 3, 3, out, 3, 3, out. Masyadong systematic, relax ka lang. Okay? Pero maganda rin ang systematic. Alam mo kung bakit? Mas mapapractice ka. Practicein mo lang. Okay? Practicein mo lang. Para mas mabilis. Mas mabilis ka matuto. So basically, you're going to use triangular gaze pag nagbibuild ka na ng tension. Lalo na pag nasa comfort phase ka na. Okay? Pag nasa comfort phase ka, guys, ito is very, very important. Pag nasa comfort phase ka, remember, iba na yung triangular gaze. Pag halimbawa tititigan mo yung kamay niya, talagang tititigan mo yung kamay niya. Tapos ipa-feel mo na parang, alam mo, ganda ng kamay mo. Sana naging kamay ka na lang. Pag nagbibigay ka ng mga compliment kasi na gano'n, kailangan mo pa rin mag-push-pull. Pero ang pinag-uusapan kasi natin din, how do you look? How do you do eye contact? Diba? And the more na kung gusto mong magmukhang dominante, ito pansin ninyo guys pag nag-eye to eye kayo ng isang babae at nag-stay siya ng 3 seconds sa mata mo, that's a solid IOI. Ngayon, pag natakot ka na gano'n, pag ikaw yung maunang gumanon, anong mangyayari? Nagpapakita ka ngayon ng weak. Pero pag ikaw naman yung nakatitig lang na ganyan, nagpapakita ka naman na ikaw ang creepy. So, anong gagawin mo? Very, very simple. Pag ang isang girl, eye-to-eye contact kayo na matagal,
para hindi ka magmukhang creepy, you have to smile and approach. You gotta approach, man. Ito yung pagkakataon mo. Ano yun? Invitation na yun. Approach invitation na yun. Pag nakatingin siya 3 seconds, approach mo na. And then approach mo, hey, good question. Napansin ko, tinititigan mo ako and napansin ko na may kasalanan ba ako? Because you're looking at me like a fat kid looking at the hamburger. Oh my God. Yan, Jollibee ba ako? Hamburger ba ako? Mga ganyan. Or pwede mo sabihin na, tinitignan mo ako na parang naniningil ka ng utang ng Bombay. Okay? Pwede mo na siyang inig after niyan kasi that's a very good compliment na eh. Yung pag-approach mo pa lang, that's a very good compliment na, hey, look, I noticed na tinitingnan mo ako and I was looking at you too. Ang weird lang kasi kamukha mo talaga yung kapitbahay kong chismosa. My God. So, magkaano siya, Sean, mawawala na yung eye-to-eye contact, mata-transfer or mag-iiba na yung topic, napunta na sa chismoso. At least, you already open. And that's a very good opening. Wag mo na sasabihin na, hi, pag nag-eye-to-eye contact yung isang babae, indirect mo na. Huwag ka nang mag-indirect. Kasi, invitation na eh. 3 seconds na yun eh. Parang, approach me. Tapos, pag in-approach mo siya, bigla yung sasabihin, hi, quick question. Would you ever date a guy who's still friends with X? Did you see the fight? Gets mo? Gumagawa ka pa mafe-feel niya gumagawa ka pa ng reason. Alam mo naman kung bakit kita tinitignan. Diba? Pakita mo na, look, don't look at me like nothing's gonna happen. At least say hi. Ganon. Pag-approach mo na, uy, kanina po pa ako tinitignan. Are you shy to say hi? Hi, I'd like to introduce myself. I'm Tyler. Who are you? Okay, give me a hug. Pag-hug mo, okay, don't expect too much. Just say hi. Ganon. Push-pull. Very, very simple. Ang dali lang. Sobrang dali lang makipagkilala if you know this kind of thing. The body language, yun lang ang pra-practicein mo. Yun lang talaga ang pra-practicein mo. Back, chest out, chin up, smile. Yun lang. And then the second part is eye-to-eye contact. Gagamitin mo yung triangular gazing. Nasa comfort ka na para at least gamitin mo yung triangular gaze sa comfort para mas mabilis ka mapunta sa seduction phase. Kasi pag sa seduction phase mo pa gagawin to, mafi-freak out siya parang, eto na to. Eto na yung ano. So, hindi na siya sanay. So, kailangan magiging masasanay na siya sa triangular gaze mo, sa comfort phase pala. And ito yung technique niyan pag mas mukha kang dominante. Look at the left eye. Left eye laging kausapin nyo, wag yung right eye. Left eye. The more na tinitingnan mo yung left eye niya, para siyang kinikiliti. Okay? Nakikiliti yung buong katawan niya. And ang nakakatawa rito, mas nai-store yung mukha mo sa utak niya because the left eye is nakakonect sa utak niya yan. So, yung left eye lagi, tapos sa right brain nata. Tama ba? Pero, based sa experience ko kasi, pag tinutogdo mo yung talagang tinitingnan mo yung left eye niya, tinititigan mo talaga yung left eye. Eto. Iba yung level. Ganun ko na-date yung isang girl na binibining Pilipinas. Alam mo, sabi niya sa akin, ba't ganyan ka tumingin? Parang nahuhubaran ako. Ganyan. Pero sa totoo lang, because of the left eye, tinititigan ko lang yan. Tapos dalawang mata, talagang. Pag sinabi niya, what? What are you looking at me? Why are you looking at me like that? Sasabihin ko, nothing. I just like the energy. But never mind. Guys, honestly, eye-to-eye contact is the hardest na pra-practicein mo rather than the body language. Eye-to-eye contact, makikita kung alpha male ka or beta male ka. Makikita dyan kung gaano ka confident. Papakita mo yung confidence mo through eye-to-eye contact. If you can't do eye-to-eye contact,
sa girl ng 5 seconds, diyan mo makikita. I-try mong bumili ng 7-Eleven tapos yung babae, nagtitinda. Paano ako makipag-eye to eye contact sa pag-drive ka? Of course, just 1-2 seconds pag nagkipag-usap kayo. Pero of course, gusto mo mamatay, paano ka makipag-eye to eye contact? Gagamitin mo yung eye to eye contact pag halimbawa, traffic. Pag traffic ka, nag-stop ka, kakausapin mo siya. Could you imagine? Ganun ulit. Okay? Meron pa yung sinasadya kung siya lang yung tinitingnan ko. Tapos nag-go na. Siya na mismo, uy, mag-go ka na. Siya pa mismo magsasabi, ano ba, mag-focus ka doon. Kasalanan mo yan. Siyempre, gumamit-gamit ka naman ng mga pick-up. Kasalanan mo yan. Masyado ka kasing maganda eh. Yeah. Pwede mong bolahin, pero yung bola mo, huwag masyadong malakas pa. Masyado ka kasing maganda eh. Ganun lang. Huwag mong masyado na papakita na you're into her. Pero yung kasi nga, minsan panoorin nyo si Robin Padilla. Mga banat niya rin kasi, may time kasi sa pick-up days ko. Trinay namin gamitin lahat ang mga nababasa ang napapanood namin. The funny thing is, si Robin, ang mga nakakatawang gamitin yung mga lines. I-search nyo mamaya yung Robin Padilla game. Tapos, isa rin sa mga pinaka-the best. Okay? Ang isa sa mga pinaka-the best na eye-to-eye contact na isang character na napanood ko is si Damon Salvatore. Okay? Sa Vampire Diaries. Panoorin niyo siya kung paano siya magsalita. Talagang nilalakihan niya pa yun. Ganun ang eye-to-eye contact. Yung dalawang yan, si Robin Padilla. Alam mo, si Robin Padilla nakakatawa yan. Kasi pati ikaw matatawa ka eh. Yung mga banat niya, alam mo yung corny, pero nakakatawa. Alright? Okay. And the third one na gusto kong pinakakailangan mong gawin is smile. Okay? Smile. Pag genuine yung smile mo, mas attractive ka. Huwag mong ipakita na matapang ka. Hindi ganun. Ayaw ng mga girls na masyadong matatapang. Pangit yun. Kailangan mo ipakita, guys, na I'm the shit. Ganun. I'm the shit. I mean, sorry. Kailangan mo ipakita na friendly ka. Huwag mong papakita na I'm the shit. Yo, man. Okay ako. Hindi. Nakakatakot ka. Kailangan you have to learn how to smile. Yung smile kasi nakakawalan ng ng beat shield, protection shield. Wala yun. Natatanggal niya ang smiling. And the next one is yung half smile naman. Medyo mysterious ka. Medyo charm. Okay? Those three things, the body language, chest, chin up. Number 2 is the vocal tonality. I'm sorry. Eye-to-eye contact. That's very important. And last one is the smile. All right, let's talk about section 2. Ano ang mga attraction signals and micro-expressions? These are the most important when it comes sa attraction signals and micro-expressions. Pag nakikita mo itong mga to, ibig sabihin nun, attraction to. Okay? I'll give you an example. Ito, hair flip. Ayan. The reason why na itong hair flip talaga is hardwired sa katawan natin. Lalo na sa mga babae actually. Hardwired sa katawan ng babae. Since sa panahon pa ng ape. Okay? Sa panahon pa ng ape, kung naniniwala kayo sa panahon ng ape, any animals, hair, talaga yung pinapansin nila. Even peacock, talagang pinapakita talaga nila. Nagtatouch talaga. So, here's the thing. When a girl touch or flip the hair, that's indicators of interest. Ibig sabihin yan, continue what you say. Okay, ibig sabihin yan, may pag-asa ka. Okay, pag nakakita ng hair flip, kasi ako, alam mo nung una, I'm gonna give you a quick story.
Nung una ako naggi-game, 'pag nakakita ako ng hair touch, para akong nananalo ng loto. Talagang, "Oh my God, IOI, eto na 'to." Talagang ano, talagang yun lang yung hinahanap ko. Pag nakakita talaga ako ng hair touch, shit, IOI, gusto niya ako neto. Kaya ang galing ng game ko noon kasi yung belief ko na yun makakapasa akin ka dahil sobrang yun na yun, yung nagpapanalo sa akin talaga. So, hair flip is very, very important. 'Pag nag-hair siya, that's 1, 2 IOIs, okay? 'Pag nag-haircut siya, pini-play siyang ganyan, she's into you. Yan, body language yan. Yan ang mga body language noong years and years pa noon. Kasi ang ibig sabihin ng hair touch is grooming, okay? 'Pag naggaganyan sila is grooming. Bakit naggo-groom sila? Okay? Bakit naggo-groom? Okay? Signs of attraction switches. And the next one is when they're exposing the neck. Okay? Pag nag-expose sila ng neck. That's very, very important. Pansinin mo pag ano, masyado sila, kaganyan sila, kaganyan sila. Yes. Ganyan. Nakikita mo yung mga signals. Mamaya papakita ko sa inyo mamaya yung mga videos para makita natin kung ano yung mga signals. And then next one is yung feet niya. Pag nakatingin or naka-face towards you, she's giving you approval na she's staying na rin. Okay? Pero pag nakaganyan na or hindi na nakaharap sa'yo, she's ready to go. Lalo na pag ano, nakaganito yung legs niya. Kasi nakaganyan, di ba, yung legs niya. Pag nakaganito na, pag nakaganyan yung legs niya, lock na yun. Ibig sabihin nun, she wants to stay. She wants to stay. She wants to be with you. So, anong gagawin mo pag ganyan? Ipagilid mo. Come over here, I wanna show you something. Ganon. That's very, very simple pag nakakita ng ganyan. Okay? The next one is when nagtouch siya ng lips niya or yung drink niya. Pag may drink siya, alam mo, nakaganyan siya. Nagaganyan siya ng straw. Pag naggaganyan siya ng straw, yung, halimbawa, ito yung straw. Ayan, napansin nyo na to? Habang kinakausap nyo siya, tapos nagaganyan siya. Alright? That's a solid IOI. Alam niyo yung ini-imagine ko pag nagaganyan siya, nakahawak siya sa akin, and nilalaro niya. So, yung solid yung frame ko na parang aking kita, na magiging girlfriend ka. Ganon. So, yung mga nagaganito, that's IOI. Okay? And also, pag yung nakatouch sa mga jewelries niya, pag nakaganyan yung kwintas niya or yung watch niya, pag nagaganito sa watch niya, that's signaling. Okay? Ang ibig sabihin nun, ito yung tinatawag natin flirting cues. She's trying to flirt. Yan ang signal na yan. Okay? She's trying to flirt. And next one, kung masyado nang mini-mirror niya yung body language niya sa'yo, medyo deep na yung connection niya. Ibig sabihin niyan, pag limbawa, nag-lean in ka, tapos nag-lean in na rin siya, that's a very deep connection nun. Limbawa, dinikit mo yung shoulder mo sa shoulder niya, tapos instead na umiwas siya, mas lalo niyang dinikit. That's a deep connection. Meron na yun. Alright? That's very, very important game. So, i-copy-paste nyo na to para at least mag-gets nyo. These are the most important micro-expression. Kaya micro-expression kasi minsan pag nagsasalita ka na, hindi mo na mapapansin tong mga to. Kasi nagpo-focus ka na kung ano sasabihin mo. Hey guys, quick question. Tapos nakita mo yung ganon. Pag nakita mo yung IOI, mawawala ka na. Shit, ano yung sasabihin ko ulit siya, mawawala ka na kasi alam mo na IOI. So, pansinin nyo guys huwag nyo masyadong magpo-focus sa signal, pero dapat aware kayo, okay, IOI na yon, nasaan na ako. Feet pointing towards me, okay, kailangan kong ano pa yung mga pwede kong sabihin. Okay, nagtouch siya ng jewelry range.
Okay, she's flirting now. Ngayon, I'll go for deep connection na. So, makikita mo naman yung tatlong first three, that's a solid 5 IOIs na to. More than na. Ibig sabihin nun, pag nakakuha ka ng tatlong IOI, lagi niyong tatandaan, it's time for you to give IOI too. So, here's the thing. Pag halimbawa, in-approach mo, tapos may ganun na. After yun, bigla niyang hinawakan niyan. Tapos biglang nakaganyan yung neck niya. That's 3 IOIs. Anong gagawin mo? Ano ang gagawin mo pag nakakita ng gano'n? Halimbawa, hey guys, quick question. 1, 2, tapos sabay hawak dito. Split seconds, wala pang 1 minute. Nakita mo na yung tatlo yun. Ang pinaka gagawin nyo, very, very simple. Give 1 OI. 1 IOI. Pero mo sabihin, I like your energy. It's weird. I feel so comfortable talking to you. Who are you? What's your name? Boom. You don't have to ask. Gagamitin mo yun. Asking the name by giving IOI. Yun na yun. You can give IOI by asking the name. Kasi nga, bakit ka magtatanong kung hindi ka naman interesado? That's a micro-expression din. Micro-IOI din yung mga yan. So kung papansinin niyo, it's very small pero detailed kasi yung sinasabi ko. Pag medyo matagal ka na, kahit na hindi ko pinapakinggan yung sinasabi nyo at malayo ako pag tinuturuan ko kayo, makikita ko kasi nga, nakikita ko kung hook o hindi. Diba? Isipin nyo, ganyan ang sinasabi niya. Ganon. Tapos nag-eject ka. Tapos bigla mong sasabihin sa akin, sa malayo, may boyfriend. Sasabihin mo sa akin, may boyfriend, kitang-kita na, hook na hook sa'yo. So, ibig sabihin nun, hindi mo lang alam kung anong gagawin mo after. Okay. Pag pag gumagawa ka ng isang bagay, lalo na sa mirroring. Bigyan kita ng example Ito, mirroring. Ikaw to, siya to. Pag nag-uusap kayo, bigla kang umatras. Pansinin mo to Bigla kang umatras, bigla siyang ganyan. Bigla siyang, umarap. Halimbawa, ganito. Oh my God, you're so funny. Umatras ka. Bigla siyang gumanyan. That's instant report na yan. Instant report. Alright? Meron siyang delay na 3 seconds. Diba, hindi ka magsasalita, tapos ginanyan mo lang. Tapos bigla niyang pinatong yung kamay mo. Very, very, very natural. Okay? Lalo na pag halimbawa, nakaganyan kayong dalawa. Tapos bigla kang humarap sa kanya. Mapapansin mo after 3 seconds, haharap na rin sa'yo. Tapos, gusto mo siyang pumunta sa dulo, umatras ka konti, tapos haharap siya sa'yo. Diba? O kaya, nakaupo siya, tapos uupo ka, tapos bigla kang haharap sa kanya, haharap rin yan sa'yo. Makikita mo kaagad na yung body language mo ay nagtutugma, nakikipag-mirror siya unconsciously. Okay? And the funny thing here is, kung hindi mo gagawin yung, mirroring, mapapansin mo na nagiging needy ka. Nagiging needy ka, tapos hindi siya smooth. And the next one is, ito yung tinatawag kong territory claim. Okay? Bigyan kita ng example Sa territory claim, alam mo, nasa isang table kayo or nakikipag-date ka na. Tapos yung drink mo, papahawak mo sa kanya. Let's say, papahawak mo sa kanya or nilatag mo lang dyan sa mas malapit sa kanya o hindi. Tapos makikita mo yung drinks niya. Pansinin mo yung drinks niya. Ito yung drinks mo, tapos ito yung drinks niya. Pag mas malapit, rather than mas malayo, pag mas malapit yung drinks niya sa'yo, ayo. That's really funny Really funny. Akala ko wala lang yung paglapit niya malayo. Ilagay mo sa gitna yung baso mo. Papansinin mo kung saan niya ilalagay yung baso niya.
Sa gitna rin ba, mas malapit sa'yo o mas malayo sa'yo? Pansinin niyo yun. Very, very, Then pag napansin mo yun, very, very controlling. Makikita mo, this girl is very, very, giving me IOI. And then, isa sa mga napaka powerful na body language and micro-expression is leaning back. Pag naka-lean back kang ganyan, at pinapakita mo na control mo yung napaka-magnetic. Ito yung sinasabi ko kanina. Masyado siyang magnetic na parang mas lumalapit siya sa'yo, mas nakikinig siya sa'yo, mas tinitignan ka niya. Ganyan ang power ng mas nakapokus siya sa'yo. So, always remember to lean back all the time. Pasok tayo ngayon sa touch and kinetic escalation. Ang body language, kailangan mong ipakita na comfy ka lalo na sa pagka-touch. Ang una mong gagawin pag kakamit mo lang siya or nasa date ka na, high five. Yan lagi kong sasabihin. High five lagi, high five. Umikit, taga saan ka? Quezon City. No way! Yan, gagano mo lang. Pansin mo, makikita pag high five man, kahit hindi mo naman sinasabing high five, ganun. Pag sinabi mo na, how old do you think I am? You're 30. Pag sinabi niya tapos mali, oh my God! Pansin mo, pag high five, kahit hindi mo sinasabing that's high five, ibig sabihin na nagko-comply siya. She's giving you indicators. So, high five or side hug. Oh, you're so funny. Okay? Handholds. Yan yung mga escalation. Ito yung mga micro-escalation. Gradual ang ibig natin sabihin. Yung walang effect. Walang effect sa safety nila. Parang hindi sila makikripian. Yun. The reason why na mas okay mag-touch ng ganon. You wanna know why? Para magbibuild ka na ng comfort. Kasi touching build, one of the biggest secret kung paano mo siya mahag is to start with small. Tapos mamaya mahag mo na, and then you can start kissing. Ma-freak out siya pag kinis mo kaagad tapos walang. Okay? The next one is hand read. Ito, isa sa mga pinakagusto ko yung hand reading. Bigyan kita ng example na. Okay, give me your hand. Babasahin mo siya. Oh my God. This line right here, it says you're very, very positive, but sometimes negative. You know when this line right here, you want to do a lot of things in your life, pero hindi mo alam kung paano simula. And this one right here, this is your secret to success. Ano yan? Ano yan? This one makes you happy. Ano yan? Ito. Ano yan? Ito. So, matatawa na siya dyan, mapapansin niya, okay? So, dun pa lang, papansinin mo, you are starting to touch her, nakakapag-green jokes ka na. So, pag nakaka-green jokes ka na, gagawa mo na yung mga ganyan, that means, pinapakita mo na hindi ka judgmental. Hindi mo siya i-judge pagdating sa sex. And that's the reason why yan ang iniiwasan natin. Kasi the reason why na ayaw makipag-sex ang isang babae is because ayaw nila ma-judge na slut sila. Okay? Kailangan sa comfort attraction pa lang, ipakita mo na you're okay with everything para mag-go sila. Takot lang naman sila ma-judge eh. Kahit gusto ka nila, pero na-feel mo, na-feel nila na judge mo sila, hindi sila, walang sex mangyayari. Ito yung nakakatawa, na-discover ko lang lately to. Ito yung triangle attraction touch. Okay? Magsisimula ka dito sa arm. Simula ka lang sa arm. Alright? Tapos, next is the back. Okay? Pag nahawakan mo na yung arm, hands, back niya, dito sa face and dito sa harap, ito na yung second mo. So, una, arm, dito, sa side, dito. Tapos, sa back. Pag nakuha mo na yung, or nahawakan mo na yung dalawang yan, ang next mo naman ngayon is the medyo intimate touch na. Ito yung sa face. Pag nahawakan mo na yung
face niya, ibig sabihin nun, nasa second base ka na. Tapos dito sa stomach. Tapos yung pangatlo na, ano yung next? Kissing na. You can go for the kiss. You can go for dito na. So, nasa private place na dapat kayo na. And lastly, pag gagawin mo na to, dito sa face, dito sa dibdib, and doon, sa legs. Pag gagawin mo yan, you have to do the 1 step forward, 2 step back. Ang ibig sabihin lang, this is very important Kaya that's the reason why na medyo nakikripian sa inyo because you don't 2 step back. Halimbawa ganito, when you touch the neck, face, mag-step back ka, kuha ka ng water. Tapos, when you kissing the neck and starting to touch, mag-step back ka, stop mo, tapos umalis ka, patay mo yung ilaw. So, 1 step forward, 2 step back. Tapos babalik ka ulit. Nod kayo. So, medyo nabibitin siya. The more na tumataas ngayon yung tension sa kanya. Yung sexual tension niya. And, yan ang gusto mo. Diba? So, always remember, pag nasa private location ka na, this is 1 step forward, 2 step back. Okay, 2 step back, ibig sabihin nun, you have to stop what you're doing and leave. Halimbawa, ganito. Pagpasok niya sa room, nagkikiss na kayo. Kailangan mo po bang mag-step back? Example, pagpasok niyo pa lang, naglalaplapan na kayo, gano'n. Ano, mag-step back ka? Okay. Ganito. Pagpasok nyo sa room, naglalaplapan na kayo na talagang torrid, huwag ka nang mag-stop. Okay? Huwag ka nang mag-stop. Alam mo kung bakit? Anong feeling pag naglalaplapan na kayo tapos bigla siyang nag-stop? Diba parang, mabaho ba hininga ko? May lasa bang hindi maganda? Or, gano'n. Ituloy-tuloy mo na pag naglaplapan na. Okay? Pag nagkikiss na kayo, go, touch. Kung maaari, ipasok mo na si Junjun. Pag nakapasok si Junjun, isang round, doon kayo mag-uhugas for the second round. Ganon. Okay? Pero, pag halimbawa, pagpasok nyo sa private location, hindi naman siya kanon ka-hook. Walang laplapan. So, eto, okay? Pagpasok nyo sa room, hindi kayo naglaplapan, dumiretso siya ngayon sa CR. Anong gagawin mo? Ibig sabihin nun, naghugas siya. She's ready. All you have to do is 1 step forward, 2 step back. Ganon. So, always wear condom. Mag-wear ka ng condom, guys. Promise. Maniwala ka sa akin. Alam nyo, noon, marami akong kilala. Mas maganda ka. Oh my God. Mas masarap. Ganyan. Nagkakasakit, tulo, mga ganyan. Diyos ko. Kaya sobrang, hindi, masasanay ka rin. Masasanay ka. Alam mo, ito pasakit ko noon nasa isip ko noon, pag may condom, it doesn't count. Kailangan touch skin to skin. Ganyan, di ba? Maniwala ka sa akin. Ang ginagawa ko noon, unang shoot, na walang condom tapos bigla akong lalagyan ng condom. Para lang ma-feel ko na parang, alam mo yung inner game, pero parang, pag may condom, hindi yan. So, dun pa lang palitan nyo yung mindset nyo, guys. Pambata lang yun. Solid game, use condom. Trust me, use condom. Ang sakit, magkasakit. Okay? Kung ayaw naman ng girl, bahala ka na sa buhay mo. Basta, advice ko, your condom. Pero, kung masaya ka na wala, bahala ka sa buhay mo. Okay lang naman, buhay mo yan. Okay. Okay lang yan. Okay? So, again, guys, ganyan ang section 3 natin.
Okay, ito yung sinasabi ko na push 1 step forward, 1 step back. Okay? 2 step forward, 1 step forward, 2 step back. Alam nyo guys, nung nagsisimula ako, lalo na nung nasa 3rd year, 4th year na ako, minsan nagpa 5 times, 5 sets per day ako. Sa totoo lang. Pero ngayon, ang tagal kong nawala. Ang tagal kong tinanggal ko talaga yon. Kasi ang hirap makahanap ng girlfriend na hindi mo lolokohin. As in talaga. Kaya nahihirapan ako kasi gusto ko tatlo-tatlo, mga ganyan. Diba? Ang hirap. Kaya I really suggest find the perfect person. Maniwala kayo sa akin pag isasihan niyo yan. Hindi, smooth. Ang dami. Bahala kayo kung gagayahin niyo ako noon. Ngayon kasi nagbabago na ako. Kaya, lalo na ngayon, nasa politics ako. Di ba? Dapat mabait na ako. Ganyan. So, okay, let's talk about section 4. The walk, the approach, and the first impression. So, paano ka ngayon maglakad na high status man ka? Paano maglakad na you're a very high value man? Slow. Walk slow. Tsaka, avoid mo yung mga quick movement and jerky movements. Alisin mo yun. Slow ka lang. So guys, bukas na bukas, pag aalis kayo, bibili kayo na sa palengke, sa Save More. Ang maganda yan guys, I really suggest maganda bumili sa Save More or any grocery store na malapit sa college school. Yan. Kasi maraming tao dyan. Mag-park kayo doon, pumunta kayo doon, then go walk around. Mag-walk around ka na parang kang nagsha-shopping. Ayun lang, parang ka lang nagsha-shopping, walk slow, pag nakasalubong ka ng sa isang aisle. Hey, what's up? Ganyan ka lang, chill ka lang. Pag-practicean mo yan kahit isang oras ka doon. Trust me, makikita mo yung difference. So, walk slow with purpose. And then, tapos pag nag-approach ka na, over the shoulder lang lagi. Ganyan ang alpha male. Tapos, yung kamay mo, relax. Okay? Kung gusto mong, kung papracticein mo yung sa likod, sa side ha, wag dito sa pocket mo sa harap ha, sa likod. Sa likod mo ipapasok yung daliri mo para maalis mo yung fidgeting. Alright? So, ito. How to approach without looking nervous. Paano ka mag-approach na hindi ka na-nervousin? Very simple. When you see the girl, 3-second rule lagi. 3-second rule lagi. Walang tatalo sa 3-second rule. Promise. Pag nakita mo yung girl, approach mo agad. Kahit may kasama man yan. Pag nakita mo yung group, kausap, hey guys, quick question. Ganun na yun. Hey guys, did you see the fight? Hey guys, I have a question. Bumibili ako ng napkin ng sister ko. Anong mas better? With wings or without wings? Diba? Siyempre, gagamitin niyo yung bukas. Aisle opener, pupunta ka lang sa may napkin. Full day ka dun sa may napkin. Hey, quick question. I'm trying to buy something for my grandma. Magkamali ka. For my grandma, with wings or without wings. So, 3-second rule is very important. Ito, best opener. It looks so interesting. Ito, ginagamit ko sa club. It looks so interesting. What's your story? Where are you from? Ganun na. It looks so interesting. I like the way you walk. And yun lang. Tatabihin niyo lang, why? What's up? Okay. Manood kayo ng mga videos, lalo na yung mga infield pick-up. Panoorin niyo yung mga opener nila. Pero guys, sa totoo lang, it doesn't matter kung ano yung opener mo. Kung ang pangit naman ng body language mo, naka-lean-in ka, nakaganyan ka, wala rin. Kaya that's the reason why na-practicein mo kung ano yung mga tinuro ko sa'yo. Kung ano lang yung kailangan mo, yun lang ang tinuturo ko. Okay? Hindi na yung cheche boreche na mahaba-mahaba. Hindi. Ito lang yung talagang kailangan.
Okay? And lastly is pausing. Kailangan mo mag-pause. Alisin mo yung to, hey guys, quick question. Pause. Would you ever date a guy who's still friends with ex? Pause. Power of pause. I-try nyo nga. Hey guys, I have a question. Ganon. Practicein nyo guys mamaya after natin ng seminar. Practicein nyo. Kumain ka na? Try nyo mamaya. Try nyo mamaya sa mga ex nyo. Hey, I have a question. Practicein nyo. Maniwala kayo sa akin guys. Practicein nyo. And makikita nyo yung difference. Okay? Oh, so nagsha-shopping ka? So, and classic. Okay. Okay. Kung titignan mo guys yung opening niya. Ayan o. Nag-approach siya from behind. I don't like approaching from behind. Hindi siya maganda. Pero, consistency is the key to. Random and the unusual. I just don't want to waste the chance. Kasi, I'm from here. No? Then when it might... Pili ko na... Nakita niyo yung nervousness niya? Napansin niyo yun? Yung, ganon. Once na pinakita mo yan, reject ka. Okay? Makikita mo talaga. Solid man yung approach niya kasi instructor na siya eh. Pero pag isipin mo, kayo yan. Di ba? Pag kayo yan, Don't want wala. to waste the Ayan lang. chance. Kasi, pili ko... Narinig niyo yun? Narinig niyo yun, guys? Yes? Yes or no? Oh, di ba? Narinig niyo yun? Di ba, makikita mo? Micro expression yun. Pili ko nahihiya ka. I know it's kind of weird and unusual. Oh, so nagsha-shopping ka? You look high maintenance though. Just watch the body language. I don't like the words. I don't like the words. Ayan, exactly. Meron pa siyang And important. classy. Una kasi yan eh. Okay, papanoorin natin yung body language niya. Nagbi-mirror siya papunta doon. Okay. Ayan. Kung titingnan mo yung legs niya, naka-face na siya. Kanina 'di ba ayaw? Kanina 'di ba umaalis na siya? Ayun naka-side lang siya. Ngayon nakikita mo, ayan na. Naka-face na siya. Okay, nakita niyo yung pag-atras niya? Pansinin niyo yung pag-atras niya. Okay, the reason why na yung nasa bulsa niya yung isang kamay, as the Homer said, meron pa siyang approach anxiety. So, ibig sabihin, protective siya. Hindi pa siya confident. Okay? Tingnan mo yung body language niya. Tingnan nyo to. 1, 2, 3. Atras siya. Tingnan mo, atras. Atras. Boom. Pumasok din siya. Nakita nyo? Pagkapasok niyang ganyan. Teka lang. Ito yung girl, di ba? Una, pumasok si Jex, ipilit na ganyan, tapos umatras din. Ang ginawa naman ng babae, umatras ng ganyan, tapos pumasok din siya. Micro-calibration. Yan po. Atras, pasok. Atras, pasok. Boom. Nakita nyo? Nakita nyo? So, bakit ko na-explain yan? The reason why na kailangan nyo malaman yan, dyan mo makikita na hook na yung girl. Okay, hook na siya. Alright? Next. Okay? Paalis na yung girl. Okay, pero, ayun o, paalis na yung girl. Tapos, bumalik siya. Okay? Tapos, bumalik. Ano yun? IOI, IOD. Nakita nyo?
Nung bumalik siya, anong next? Lumapit pa siya. Yan. Okay, next. Look at the hair touch. Look at the hair touch. Touch. Hair. 1, 2. Look at, okay, look at the hair touch. Look at the feet. The feet. Okay, pointing. Nakita niyo yung body language ni Philip? Di ba? Relax. Relax lang. So, mirroring yan. Pag papakita mo na, na mirror mo sa kanya na relax ka, magiging relax na rin siya. Pag mini-mirror mo na takot ka at nanginginig ka, matatakot rin siya sa'yo. Manginginig rin siya sa'yo. Di ba? Umatras, hair touch, sleeping hair, ang dami na yan. Sobrang dami niya. Nakikita niyo? Smile, stress. Pagpapanoorin niyo yung mga body language niyan. Okay. So, lipat sila. Ngayon, she got the number. Okay? Okay, next. Okay. Okay, ito. Ako ni Sir Lucia. Ha? Tagal natin hindi nagkita. Ano? Okay. Pag titingnan niyo yung game na yan, the confidence na pumasok siya, yung confident, kaya lang. Ayan, guys. Pag titingnan niyo yung approach na to, pansinin mo. Okay? Tinas niya lang yung kamay niyan ganyan. Ayan na yun. Ako ni Sir Lucia. Ha? Tagal natin. Okay. Pansinin niyo yung body language, ha? Umatras lang siya, umarap ka agad sa kanya yung girl. Micro-calibration yon, micro-expression yon. Ibig sabihin nun, that's a solid IOI. Split second lang, umarap na siya sa'yo. Pansinin mo. Pansinin nyo, guys. Ayan. Pansinin nyo, ha? 1, 2, 3. Ni Sir Lucia. Ha? Ayun, no? Nakita nyo? Nakaharap na siya kaagad. And touch agad. Boom. Pagkaganyan niya, lumapit siya and then back out ulit. Magba-back out lang agad yan. Tingnan mo. Back. Teka lang. Ayun, no? Nag-back siya. Pansinin nyo? Nag-back. Bakit niya kailangan mag-back? Very, very simple. The reason why na mag-back to create more tension, willingness to walk away, para ma-mirror pa niya masyado. Okay, ulitin natin. Tingnan mo. Sige, kilala mo ako. Okay, nakita niyo yun? Nung nag-back out na siya, anong nangyari? Mas lumapit siya. Pansinin niyo. Ayan, ha? Mag-back out siya. To talk to strangers. To Tingnan niyo. Mag-back out, lapit. Kita niyo? Nag-back out siya, lumapit lalo. No, I'm Jack. Yeah. Sige, nag-iwas ba? Huwag na tayo mag-iwas. Mabuti naman. Candy na lang. Gusto mo candy. Sure, Candy ito, candy. pero I have to pee because Huwag ka mag-pidyan masyado. Doon ka na lang sa kotse mag-pee.
Pag, pag, pag ka lang magpi dyan, doon ka na lang sa kotse magpi. Ano? Takot siya mag-speak. Yung sa gilid, mas malinis daw kasi. Okay, napansin nyo? Biglang nag-back out, di ba? Kasi palapit na yung body language. Pansinin yung yung student ko, nung lumapit na nagba-back out na yung girl. Tingnan mo. Yung sa gilid. Ayan o, lumalapit na siya. Nagba-back out na rin siya. Yung- Ayan o, Huwag ka siya dapat sa Jollibee ka na lang sa Jollibee. kailangan mo nagpa-back out. Pag nakakita ka ng back out, nag-back out ka na rin. Sa Jollibee ka na. Sa Jollibee ka na mag-share. Man, I'm Jack. Okay. Kasi, kinakausap ako eh. Okay? Pansinin nyo guys yon, punishment yon. Umatras siya, tapos kunwaring galit, bumalik. Okay, punishment and reward. Ayan o, bumalik ka o, balik. Kinakausap ako eh. Di ba? That's IOI. Kailang IOI na. Sige, bilingan. Na kailang IOI na. Hindi kayo nagbibilang eh. Pinapanood nyo, tsaka tinitingnan nyo siguro yung, sinasabi. Dahil lang, papalit ko ka ng chulid lang. Kailangan ko muna ako. Please, sumama ko dito. Wait lang. Okay? Pansinin nyo. Samahan mo ako dito, wait lang. Anong nangyari? Sumama siya. That's another IOI. Ako dito. Wait lang. Bago ako mag-CR. Ngayon, wala na. I like this. Chun. 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 Hindi ko alam bakit hindi tayo nausap eh. A good approach. Okay? Next. A gimmick. Yeah. Next. Last video, last video. Panoorin nyo to guys. Miss. Actually, I'm waiting for my friend. Yeah, I can stay long, but ang bilis mo kasi maglakad. I saw you. I think you're kind of cute. I just want to say hi. I know it's kind of... Okay, pansinin nyo yung body language ng girl. Facing that way, side to side. You go here. Kind of random and kind of strange. Kasi ang bilis mo kasi maglakad, tinatawag kaya kita. Kaso, hindi ko alam name mo eh. I just don't wanna waste the chance kasi baka kasi hindi ako... let's go. Okay, siya na mismo nagsabi. Pwedeng tumabi tayo. That's another IOI. Ang pagpalis rin ako. Why? Okay, pansinin nyo guys. Actually, nagmakamadali ako. Anong gagawin mo pag nagmamadali siya? Sabihin mo, actually, paalis din kasi ako. So, ibig sabihin, you are just mirroring kung ano yung sinasabi. Napapasok ka sa work? Oh, so who are you here with, by the way? Yeah? Anong meron? Bakit? Okay, pag nagmamadali language, face to face, pointing, facing the guy. Talaga, kulang ko. Mag-workout ka kasi medyo wala pa yung arms mo eh. No, just Okay, that's neg. Look at the body language of the girl. kidding. Alam mo yung, or, yeah. Continuously here. Dami gusto dumadaan eh. Okay, Are you from there? Or, okay, nakita nyo? Sumama. kakalipit na sila. Saan mag? Titingnan nyo yung body language ng student. Relax, open, hindi na nakapasok yung kamay niya. Leaning back. Naka-lean back na siya. Very, very similar. Alam mo yung, yeah, I stay there. Pero, yung friend ko kasi nandun. Yung friend ko nandun, but I stay near Fisher Mall. Okay, familiar. So, ang tagal nila nag-uusap.
And then, Tawag na, so ako. okay. From Philippines ka talaga or born and raised? Kaya pala feeling ko masyado kang high maintenance para sa. Pero, teka nga, huwag na, talaga, so ako. Doon na tayo mag-usap. Kaya, saan ba yung McDonald's yun? Ah, alright. Like, di ba may hypercore? Kaya pala nasa palm mo yung pagka-independent. Kasi feeling ko Okay. magaling. That's instant date. Nasa 9 minutes. 9 minutes, pero pinoward natin yung paglakad nila. Ibig sabihin nun, nasa 15 minutes pa lang na instant date niya na. Ito maghugas ng plato. Hindi magaling ka maghugas ng plato. So, Oh, right. Okay? Pansinin nyo guys. Yung kamay niya, facing. indal mo na sa Okay, makita. Pero gusto ko Pero pero gusto ko mag-focus kayo dito sa lalaki. Chill lang. Eye to eye contact. in a nice way naman. Dinadal naman kita in a very nice way. Tamang hinala. Ang hugot ka. Okay. Lupis mo yung Kung titignan mo, she's playing with the lips. what do you mean? Kita mo? At Mukha ba akong alam mo yung like ay pa rin. ayun, nakita mo? That's last right. Diba? Last year. Oh. So, ayun. Kung papansinin nyo guys, yung energy ng student, just happy, smiling, laughing, ganun lang. High five. Why not? Huli haba kasi ng pila eh. Ganun ako. Okay. Talaga. Ay, hindi ka ba sa sweets? Okay. Oh. Huli haba kasi ng Tingnan mo yung kamay niya. Talaga. Touch? Air touch? Sigurado kung Ay, ay. Okay. Ano yung sa nangyari? Okay. sa minis na ako. Independent na ako. Okay, after nyan, ayan o. Bigay. Tignan ko. Hindi, I mean, Okay, pakinggan nyo. enlighten me. This way. Tawag ko. Pwede na lang ko yung kanina ko. What's my name? It's fine. Bayad lang. Ang layo. So, ayaw mo yung naboboard kayo sinasabi niya, bigla mo sasabihin, what's my name? Diba? Talaga. So, katingin niya, feeling ko, ano yan eh. Stay. Tignan ko. Okay. I can do fun waiting eh. Pati niyan pan. Dito ka nagdalo. At least once in a lifetime. Ibig Ano to? ko. This is seryoso to, pang. Boom. Nakita niyo yung touch? Nakita niyo yung touch? Ulitin ko ha. Baka naman ko. This is seryoso to, pang. Boom. Pati yung ilang milig akong books. Basta ng mga books. Ano? Okay, kung papansinin nyo guys, in-stop yung student na hawakan siya pero yung kamay nandun. Ano nangyari? That's a solid eye to eye. Tingnan mo. Milig akong books. Basta ng mga books. I'm a very weird pa rin. Pansinin nyo, gusto pa rin yung mahawakan siya. That's a solid eye. And the charming, open and close parenthesis, a boring type of person. Ganun mo. Tingnan nyo kung gano'n siya kabilis. Ganun mo. Boom. Is it a boring type of person? Ang bilis niya. Ganun mo. Boring type of person. Ganun mo. Ang bilis. Ang bilis. Ibig sabihin na solid na daw. Where do Medyo napoboard na siya dito. Look. Saan sila nagpunta? I'm giving you the chance to, okay lang ba? Good job. Ano yung sasabihin ko? Ito ko sana mag-open up sa'yo kaso hindi ko alam eh. I-judge. Gusto ko sana mag-open up sa'yo pero Okay lang ba? Ilang? Sorry ka? Pwede make sure. kita mo? Nag-mirror siya because she's really interested. Talaga? Pero, dito ko talaga dito.
Anong sabi niya? Gusto mo talaga dito sa McDo? Ano sa tingin mo? Ano sa tingin niya? Saan niyo gusto? Where do you want? Sige, I'm giving you the chance to this one. Pero you wanna walk? Let's walk. Tara. Okay. Nagets niyo kung gaano ka-solid yung game? Ayun. Alam niyo kung saan sila nagpunta? Dumiretso na sila sa taxi. Alright. Let's stop the share. Okay, guys. Let's have anong mga question kaya? May mga tanong kayo? Hello? May mga tanong kayo, guys? Ba't ka lang nagsasalita? Meron pa bang tao dito? Guys, meron pa kayo dito? Okay. Sige. Alright. I'll give you question. 5 question before we give it to Philip. Alam nyo guys, dapat twice a month yung webinar natin mas maganda. Para tuloy-tuloy yung lesson nyo. Kasi yung first lesson nyo, yung approaching ngayon, body language. Kasi marami yan mahaba yan. Nasa approaching pa lang tayo, nasa A1, A2 pa lang tayo. Any question guys before papasok ko kay Philip? Paano malaman yung seduction phase pag nalipat mo na siya sa seduction location? Yun lang yun. Pag nalipat mo na siya sa seduction location. Huwag kang mag-seduction phase pag nandun ka sa comfort phase, na comfort location. Paano mawala ang AA? Very simple. Go out. If you don't go out and practice, walang mangyayari. Parang driving lang yan. Paano mag-approach kapag intimidate yung girl? Smile. The reason why na-intimidate siya because you don't smile. And body language. Ganun lang yun. Wala na? Wala na. The reason why na pinakita ko yung mga videos, guys, para at least makita nyo yung mga samples ng body language. Hindi yung sasabihin ng importante doon yung mga sasabihin. Okay? Guys, hindi kasi ako nagde-decide. Actually, si Boss Philip ang kausapin niyo for that. Paano niya naisama yung girl ng ganung kadali? If you go out a lot of times, hundreds and hundreds of times, may pattern yan. And that's the reason why yun ang ginagawa natin ngayon. Yung pinapattern natin yung magkakasunod ng mga webinar natin. The first one is approaching. Ito ngayon is body language. Magkakasunod. If you stay, kung ano yung ginagawa natin, lahat ng webinar, anuhin mo, hindi mo mamimiss lahat ng gagawin natin. Kasi nasa first phase pa lang tayo hanggang seduction phase yan. Mahaba yan. 9 phases and nasa na second phase pa lang tayo. Marami pang gagawin para at least malaman nyo yung webinar. Okay? So, guys, maraming salamat sa inyo. Master, matry nyo. Yes, nasa province ako ngayon. And it's actually easier. Not easier, magkaiba lang. Magkaiba lang yung sa province tsaka sa Manila. Kasi syempre medyo dito, close-minded. Guys, ulitin ko maraming salamat sa inyo lahat. I really suggest sign up kayo ulit sa next kasi iba na naman yung topic natin. And also, meron akong book na ilalabas. Explain na lang ni Boss Philip sa inyo. Maraming salamat ulit. Huwag kayong matakot. Just go out and practice. Starting tonight or tomorrow, practicein nyo kung ano yung mga napag-aralan nyo ngayon. Alright? And if you guys have any question, just ask Philip and the team. Meron po tayong team ngayon. Dumadami na yung mga
And also, we'll be having a seminar soon. March yung seminar natin. So, good luck. See you guys next webinar. Ang topic natin next webinar, isa-send ko na lang kay Boss Billy. Alright, guys. Tol, may topic na tayo for March. Meron na ba? Ang topic for March is the perfect first day blueprint. How to plan and execute first day. A first day you'll never forget. Okay. Galing sa'yo eh. Okay, sige. Yan. So, Alright. Guys, thank you. thank you, Master Smooth. Thank you. Bigyan naman natin ng virtual clap si Master Smooth, no? Magkabot sa kanya. Ano na? Ikaw na ba yung handle? Ikaw na yung ano? Sige bro, ako na mag-end. 5 minutes lang naman to, saglit lang. Sige. Alright. Thank you. Sige, thank you, Master Smooth. Palakpakan natin si Master Smooth. Ayan, sige. So, hindi umabot yung tanong ni Angelo, kailan coach yung Dark Seduction? Actually, matagal na yan, pero until now, wala pa din. So, personally, hindi ko din alam. 2000, ano pa lang, pre-pandemic pa lang, pinag-uusapan na namin yan. Kasi hindi namin kasi alam, baka mamaya, ano tawag dito? Sobrang dark talaga nung ilalabas niya dun eh. Baka hindi patanggap ng market, di ba? Master, nag-release na ba ng perfume? Hintayin niyo yung perfume na ilalabas natin, ha? Tuloy-tuloy na yan. Anyway, guys, ayun lang. So, hindi naman ako magtatagal dito.